Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. At Doc, ito gusto ko po sanang bit personal na question. No? Sa inyong karanasan, ano po yung pinakamalaking hamon ninyo na naramdaman bilang isang woman leader? At sa tingin ninyo, sa mga senior women din sa ating bansa, paano mas matutulungan po natin itong mga kababaihan na harapin ang hamon ng buhay? Una po sa lahat, ito talagang malaking hamon sa akin ang maging commissioner at lalo na maging officer in charge ng NCSC. Sa kadahilanan, ang iniikutan ko po kasi mundo sa buong buhay ko ay ang maging isang doktor. At nasa pribadong sektor, although I had some engagements with the government hospitals as a consultant, but this is quite a challenge para sa akin to be in the government sector. At hindi lang po 100, 200,000 ang aking dapat isipin, kundi talking about 12 million elderly adults in this country, and the number is growing day by day. So isa po yung hamon ang mag-transition from a private sector to a government setting. Pangalawa po, mahirap din po yung aking transition na yan kasi nung ako po ay napasok sa komisyon ay meron na silang ilang taon in existence. Subalit hindi pa po na isaayos ang lahat ng mga programa para sa nakatatanda. So yun po ay kailangan kong ayusin, tingnan, i-revisit, i-review. Ano ba yung angkop para sa ating mga nakatatanda? So I think that's the biggest challenge that I had to face. And para sa ating mga kababaihan, hindi lang po sa mga nakatatanda, kundi sa mga bagong henerasyon, gusto ko pong sabihin ito. Kapag again, it all goes back to your vision, to how you want to serve the people. If you always want to serve with a heart, compassion, and passion, then there is no doubt about it that you will succeed kung ano yung gustong naisin mo na ibigay para sa iyong mga kasamahan. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!